have, we are sent to move. While it is day, still have strength to prove. Despite devil's snares, God's love encompasses. That will birth, holding to God's word. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. Press on, it is day. Press on, it's coming soon, coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. No turning back, God's on His way. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning langyog tur usab nitong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios ganan ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga na-plaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Higalag mga pinangga kong kaigsunan atong suhito karon nga to pagadugukan karon lesson number 10, the true Joshua. Ang tinud-anay nga Joshua mga pinangga kong mga kapamilya kaigsunan. Pero sa di pa ta mo padayong sunahan, gusto lang akong dapito ng balang espiritu, presensya sa Dios pagpakiguban ka nato. So gidapit ko ikaw alang sa ka pagampo, magampo ta. Dalaygon og balaan na mga Diyos nga ikaw sa mga langit, tagang salamat kinong Dios sa pagpanalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabukbo sa imong grasya ug kaluoy alang sa tanang mga nagpaminaw karon. Sa tanang nagatan-aw ni nga programa ikaw magauban kanila og maghatag dugang kalikod ug kadasig sa matag usa. Kaalam nga langit nun, amo pangayoon gikan kanimo o Dios nga diin ang matag usa makasabot og masabtan ang pulong ug magkinabuhian kini kada adlaw. Pasaylo kami sa mga kapakyasan, panalangin ang mga sponsors, ang mga nagdumala nini nga ministry sa The Loud Cry ug ang imong buhat sa tibok naong sa yuta nga gidumala sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Panalangin ni pa rin taon amahan ang tanang mga mga kawanin ng istasyon nga nila play kini nga broadcast. Ang mga donors, panalangin ni sila, ayaw sila pasagdi. Usbon ko, salamat, pasaylo kami sa mga sala o salamat sa pagtubang mo sa mga pagampo. Kinintanan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Okay, pinangga kong kaigsunan ng atong suheto nagkanayon, the true Joshua, ang tinud-anay nga Joshua mga higala. Kabalo ba mo nga tanang mga hitabo sa balaang kasulatan hangtod karon sa atong pagkinabuhi? Dunay pattern sa umalabot ng mga butang nga diin dunay mensahe alang sa umalabot ng mga butang. Ang akong kinabuhi dunay kabahin sa mensahe nga gipunting sa Dios.
Dunay mensahe nga gidala para kaninyo sa umalabot ng mga butang. Sama sa nitabo sa mga katawhan kaniadto ang ilang kinabuhi. Dunay mensahe nga gidala para sa mga katawhan mahitungod sa umalabot ng mga butang. Sa 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 11, sumala sa itong memory text. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. Kini mga butangan na hitabo aron mahimong atong mga ehemplo, pero sila gisulat sila aron mahimong atong mga instruction, mahimong atong sulundan. Og mahitungod kini sa katapusan sa mga kapanahonan nga magaabot kanato. So dinhi palang daan atong masabtan nga ang kinatibuk-an natong kinabuhi. Dunay gina-portray nga umalabot nga mga butang. Dili kay si Joshua lang. Dili kay si Moses lang. Ikaw, ako, kitang tanan. Dunay mga mensahe ang atong kinabuhi nganong naingon ani ang atong kinabuhi. Sama kang Uzziah. Dunay pattern ang iyang life para sa umalabot. Sama kang Jeremiah, kang Isaiah. Ako, ikaw, kitang tanan nga nagkinabuhi nining kalibutan. Ang balang kasulatan mga higalag kaigsunan ug atong basahon ang life ni Joshua. Nagahulagway kini sa sumala sa kanang gitawag og Pentateuch bitaw nga first 5 books of Moses. Og mismo sa libro ni Joshua sa iyang sinulatan, dunay duha ka mga butang nga ato paghisgutan kanang gitawag og history and symbolically. Sa kasaysayan og unsay gisimboluhan. So, usbon ko sa libro ni Joshua, masabtan nato o sa libro sa balaang kasulatan nga ang life sa matag usa ka tawo mahimo mang na part na sa kasaysayan, pero doon ay mga symbolical meanings sa umalabot nga mga butang. Aron ato masabtan kini kanang dunay gitawag og correct symbolic interpretation sa kinabuhi ni Joshua. Unahon sa nato paghibalo og unsa ang mga rules nga nagagoberno sa mga biblical symbolisms. O kana mao ang gitawag og types and antitypes. Kanang types and antitypes mga higala, once imo na siyang masabtan o kana mahitabo, matrace dayon nato ang gitawag og symbolism. On the part of Joshua, o sa tanang bahin sa balaang kasulatan, makita nato ang mga mensahe sa Dios nga nagbilin diha sa mga pulong sa Dios og mga puntos nga gitawag og symbolic meaning, symbolical meaning sa kinabuhi ni Joshua. Okay, sugdan nato mga pinangga kong kaigsunan. Ang atong leksyon nagpasabot og kanang gitawag og biblical symbolism. Ang biblical symbolism gitawag og typology. Unsa man na typology, unsa man na nga mga klase. Okay? Ikaduha nga punto kini gitawag og the symbolism of Joshua. Primero, biblical symbolism. So, kinsa man tong gipang mention sa mga balaang kasulatan nga dunay mga biblical symbolism ang ilang mga kinabuhi. Aw ang ikaduha nga punto naka-focus sa life of symbolism sa kinabuhi ni Joshua. Una, Joshua as a type, kang kinsa siya nahimong tipo. Number 2, antitype of Joshua. Then Joshua as a type of the church. Susugda na to karon pag utingkay kanang mga biblical symbolism. Una-una mga pinangga kong kaigsuonan. What is typology? Balik ta sa 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 11. Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, and on whom the end of the ages has come. Bumalik ta mga pinangga kong mga kaigsuonan. Nganong si San Pablo nakasulat siya niini?
Ato sang biyaan kadali si Joshua, ato sa takan San Pablo. Kay si San Pablo ang tag-iya ini nga statement eh. Si San Pablo ug ang uban pang mga biblical writers nagagamit sa pulong nga type. Ang pulong type manghigala or sa or tipo nagreferar kini sa usa ka historical figure or event that represents something or someone from his own time or of the future, and that is called antitype. Kung ikaw ang type karon, doon ay gitawag og antitype. Antitype meaning to say, mahimo kang antitype and the fulfillment is kinsa kaha. Okay. Ang imong kinabuhi karon nag-reflect, naghulagway og usa ka kinabuhi. Gadiin doon ay gitudlo sa unahan. Okay? Paras karon ang baling nga, Pastor, unsa may imong kinabuhi day, nagtudlo sa unsa. Kanang inyong panimalay karon, type na siya manghigala, type na siya, og ang antitype ana, mao ang bagong langit ug ang bagong yuta. Okay? So I hope masabtan na ninyo. Ang atong kinabuhi karon, ini nga atong puloy-anan, tipo kini sa umalabot nga gitawag og antitype nga mao ang langit ng puloy-anan. Okay. So masabtan na ninyo. Now, another example sa Romans chapter 5 verse 14. Nagsulti nga dunay Adan. Versikulo 14, dunay Adan. Ang first Adam was a type. Kato si Adan mismo, permirong tao, pinakaunang tao nga gilalang sa Dios. Gilalang siya manghigala isip tipo or figure sumala sa dagway sa Dios. Oh. Sa to pang iyang kinabuhi ni Adan, naga-express siya og unsa ang dagway sa Dios. Nagtudlo siya og kinsa ang iyang antitype. So ang iyang antitype mao si Jesus Christ. Ikaw man mo ingon ko nga kitang tanan do natay nagkinabuhi tag type nga kinabuhi ni kalibutan na. Doon natay tipo ning kalibutan na og nagtudlo ta og kinsa ang atong gitudlo nga nahimo natong antitype. Okay. Now, sa daghang kay mga okasyon sa balaang kasulatan, labi na gyud sa Old Testament times, doon ay mga indikasyon may tungod sa specific characters or events nga nahimong tipo sa mga butang na diin mahitabo sa unahan. Example, tanaw na to. Si David, sumala sa Salmos 22:1. So, usa siya ka-type mga higala. So, unsa may antitype nga advertisement sa kinabuhi ni David. Mayroon ni kag antitype advertisement mga higala, bot pasabot, unsay iyahang ginapadako siyang kinabuhi. Unsay iyang ginapakita siyang kinabuhi, mga kaigsunan. Okay? So, ang iyang gina-advertise iyang life, ibis bilang kinabuhi ni David, the antitype is Jesus Christ. Si Kristo. So, sa ato pa, ang kinabuhi ni David tanan, nagtudlo sa kinabuhi ni Kristo. Sa buhi pa siya, nagkinabuhi si David, nga ang iya gina-advertise ang life of Jesus Christ. Kung tanaw nimo pag-ayo ang dagan siyang kinabuhi, pag-abot kang Kristo, mao ditong kinabuhi ni David, ingon ani kay nagakinabuhi day siya og nagatudlo siya siyang kinabuhi may tungod sa umalabot nga pagpakatao ni Jesus Christ nga mahimong hari sa katawhan sa Dios. Now let's go to the sacrifices. Leviticus Kapitulo 1:3 hangtod sa 5. Katong mga halad tipo to sila. O sa ilang gi-advertise sa ilahang pag-practice sa maong paghalad. O sa ilang gi-advertise, o sa ilang gipadako. Ang ilang gipadako, ang mensahe ditong ilang gipadako, ang mga suffering servants. Ang mga olipon sa Dios nga nagasakripisyo, sama sa karnero, sama sa pari, sama ingon ana, because the sacrifice system is involved or participated by
the sacrifice by the priest. So ingon ana ang pamaagi. Ang ilang gi-advertise ang suffering servant. Ang pari nagsuffer siya, ulipon siya nga nagsuffer. Ang karnero labaw na kay giihaw. Pero ang ilang antitype adto niya, ang ilang but pasabot adto, the death of Jesus Christ. Okay, nakuha ng example na ha, para masabtan ninyo nga ang ato ang kinabuhi, dunay tay ka ng ginalantaw sa unahan nga mga kinabuhi usab nga atong hulagway. Now, ato ta sa kanang gitawag og typology classes. Kamo dunay mga balaang kasulatan. Ato mabasa sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 15. Matod pa. Where he stayed until the death of Herod, and so was fulfilled what the Lord hath said through the prophet, out of Egypt I called my son. Diin siya dito nagstay hangtod sa kamatayon ni Herodes, referring to Jesus Christ. Dito siya nagtago sa Egypt. Hangtod na tuman ang giingon sa Dios nga akong tawgon ang akong anak gikan sa Ehipto. So, imagine, kadto di ang mga katawhan sa Israel nga natago dito sa Egypt. Ang kinatibuk-an katawhan sa Israel, nagtago dito sa Egypt, unya gipagawa sa Dios, doon na di ay siya kanang antitype nga mahitabo sa unahan, referring to the life of Jesus Christ, nga dito po taguan ni Kristo, dito po taguan si Kristo sa Dios sa Egypt, hangtod sila, patawgon sila sa Dios nga mugawas. Just like with Jesus Christ, gitawag po siyang mugawas gikan sa Ehipto. Oh, okay? Ako ba mingon nga, sa ato pa pastor, gituyo dito sila nga mahitabo nga naadto sila Ehipto, something like that was the choice of the individual. Pero no matter what your choices in your life will be, or no matter what your decisions of your life to have, let it be nga nagakinabuhi ka ko sa ka-type nga kinabuhi nga nagtudlo sa umalabot, focus to Jesus Christ. Tanaw na to ha. Ang mga tipo sa mga katawhan sa Israel sa Old Testament nga nagtudlo sa tulo ka mga butang nga antitype sa umalabot. Yes, antitype meaning to say umalabot. Sama panalitan, Israelites or Israel as a whole. Then the Exodus, kato ilang pagula gikan sa Egypt o katong sanctuary. So, kaning tulo pa lang daan, masabta na ninimo mga pinangga kung magigsunan, nga doon na siya ay antitype. So, kaning mga Israelites na kinabuhi sila nga doon ay tipo sa ilang kinabuhi. Ang ilang pagula gikan sa Egypt, nitabok sila sa mapulang dagat, doon na po siya tipo. Ang sanctuary nga nahitabo dito sa wilderness, doon na po siya tipo. Again ha, para masabtan ninyo, tipo gani, doon ay pattern nga ginatudlo sa ugma. Doon ay pattern nga ginatudlo sa unahan. Doon na kay gina-introduce ba para sa ugma. Okay? So let it be. Kitang tanang mga Kristohanon karon kung magkinabuhi ta, ako ikaw nga nagkinabuhi karon, atong tan-awon og kinsay atong gi-advertise sa atong kinabuhi nga atong gitudlo sa atong pagkinabuhi para sa ugma. Mao na ang bot pasabot. Okay. Now, ang mga Israelites na kinabuhi sila sa type of Jesus Christ, o ang antitype na ilahang gitudlo, gi-advertise nila mao si Kristo, nga naman, pareha sila eh. Both Jesus Christ and Israelites were taken out from the land of Egypt. Pareho sila. Mabasa ninyo na sa Mateo 2:13 hangtod sa 15. Ang Israelite
Nagtudlo siya sa kinatibuk ang iglesia sa umanabot nga mga adlaw. And that is what we call in the Bible, sa Galatia 6:16, the new Israel. Ang bagong Israel. Sa to pa, kung ikaw karon ha, matuod nga iglesia, you are the modern Israelites. Sa to pa, if the Roman Catholic Church is the true church, then the Roman Catholic Church is the new Israelites. May modernong Israelites. Kung ang mga protestante mao'y matuod nga iglesia, buot ipasabot, sila ang gitawag og modern Israelites. Sa ato pa mga kaigsuonan, dili pwede nga in the last days you will claim nga ikaw ang matuod nga iglesia, pero ibagbantay kag Domingo nga adlaw ipapahulay, mukaon kag baboy, sumala sa imong doktrina, kay ngano man ang katawhan sa Dios ni ining mga ulahing mga adlaw gitawag og modern Israelites, Galatia 6:16. Ikatulo, ang mga katawhan sa Israel, doon na sila'y reflection silang life sa umalabot na kinabuhi sa panahon sa katapusang mga adlaw. Kay sila man ang modern Israelites, sila ang mga modern nga mga kaliwat sa mga Hudiyo, espirituhanong kaliwat sa mga Hudiyo, gitawag sila 144,000. Basahan ninyo Revelation 7 verse 4. In the last days, gikan sa nakalanglaing banay sa Israelites, sa Israel, ang mga katawhan sa Dios nga maluwas. Pero dili na siya literally. Symbolikal na nga kahulugan mga kaigsunan, gikan sa tanang banay sa tibuok kalibutan, ang buot pasabot, gikan sa tanang kaliwatan. Okay? Paspaso na to gamay. Ato punta sa Exodus. Sa Exodus, ang ilang pagula gikan sa Ehipto. Kay ang antitype manggod nato mga igala, bisan sa akong life karon ha, namon tani pag-apply sa tong kinabuhi karon. Sa akong life, sa imong life, ikaw nga naminaw karon. Ang buti pasabot ingon ani, doon natay tulo ka mga butang nga gina-advertise para mahimot ang type. Number 1, the Jesus Christ. Number 2, the church. Number 3, the last days. So unsay kahulugan sa atong kinabuhi nga mahimot ang tipo sa kinabuhi ni Kristo nga may atong gi-advertise. Unsay kahulugan sa atong kinabuhi nga atong gipakita nga mahimot ang tipo sa kinatibuk-ang iglesia in the last days. Unsa may tipo sa atong kinabuhi nga mahimong kahulugan nga magtudlo sa antitype nga mao ang ulahing mga adlaw sa kinabuhi. Now let's go back to Exodus. Exodus 40 days. Mga kaigsuonan, 40 years sila sa desert, nagtudlo sa 40 days ni Jesus Christ dito sa Kamingawan, Mateo 3:16, 4 hangtod sa 2. Nganong nagtudlo ang panahon sa Exodus sa paglabang nila sa mapulang dagat, ni submerge sila latas sa mapulang dagat, that is representing to the future nga antitype nga baptism sustained by Christ. Nga ang iglesia mo undergo og baptism sustained by Christ. 1 Corinthians 10:1-6. Nga ang tanang mga katawhan sa Israel nabautismuhan pinagi sa panganod o nabautismuhan pinagi sa mapulang dagat. Then ang Exodus nga mga kinabuhi sa mga tao kaniadto, usa ka tipo nga naglantaw ugma sa umalabot sa atong kapanahonan karon sa katapusang panahon nga manggula ta gikan sa mga hulog nga iglesia, gikan sa mga iglesia nga wa na magtuman sa kabubuton sa Dios. Revelation 18 verse 4, panggula kamo gikan kanila mga katawhan ko. Kay buot ipasabot sa Exodus, panggula. Exodus meaning exit, manggawas. Then another type, the sanctuary. Ang sanctuary, of course, ang iyang antitype mo si Jesus Christ. Kaya tanan nga mga services nga nasa sanctuary, gikan sa pari, ngadto sa kandileryo, ngadto sa insenso, ngadto sa table of shewbread, ngadto sa halad nga tinapay, ngadto sa halad nga karnero, all about
pointing to Jesus Christ. So ang tipo ang sanctuary, pero ang gitawag og antitype mo si Jesus Christ. Karon ang punto mo ni ang church. Ang sanctuary nagtudlo po may tungod sa church. Because we are the temple of God. 1 Corinthians 3:16, 17. Kita nga mga tao naa sa to ang lawas, nasa tong panglawas, nasa tong hunahuna, naa sa to ang pagbati, nasa tong brain, nasa tong mind, nasa to ang heart. Ang Dios nagapuyo kanato. Wherever God resides, then it is called the temple of God, and that is the church. In the last days, ang sanctuary, mga kaigsunan, we are looking forward to the New Jerusalem, our temple. Revelation 21, 2 and 3. Okay? So nakita nimo mga kaigsunan nga ilang life kani adto nagtudlo tanan sa malabot nga kinabuhi nga mao ang dunay kahulugan, doon na sila gina-advertise, doon na sila ginatudlo sa umalabot nga maunay tipo silang kinabuhi. O katong umalabot nga mahitabo mo to ang antitype sa ilang kinabuhi. Tulo lang kayo, tulo lang, simple lang kayo, tulo lang kabutang. Ang atong kinabuhi o sa katipo nga nag-advertise, nag-manifest, mahitungod kang Kristo. Ang atong kinabuhi o sa katipo nga nag-advertise, mahitungod sa simbahan, sa church. Ang atong kinabuhi, nag-advertise o usa ka antitype nga mao ang kinabuhi sa mga tao sa ulahing mga adlaw. Karon mga pinangga ko mga kaigsunan, ato na pong tan-aon, focus na punta karon kay nasabtan naman nato no. Unsay kahulugan sa kanang gitawag og type og antitype. So dito na punta karon sa kanang gitawag og unsa may type di ay kang Joshua. Unsa man di ay ang kahulugan ni sa kinabuhi ni Joshua mga kaigsunan. So focus na ta. Katong kaganina introduction patuha, wa pa ta magsugod sa tong leksyon ha. No, wa pa ta magsugod sa tong leksyon. Gi-introduce lang usa to og unsay buot pasabot sa type og antitype. Karon magsugod na ta sa to ang lesson review. O karon pa ta magsugod. Unsa man ang ato ang type og antitype when talking about Joshua. May tungod kang Joshua. Okay, now, sumala pa sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. The Lord your God will raise up for your prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. So, atong nabasa mga pinangga kong mga naminaw, nga dunay gitudlo dinhi karon nga giintroduce sa Dios nga doon na siya patindugon nga usa ka propeta gikan tali among you, gikan kaninyo nga kauban rapod ninyong mga Israelitas o kinahanglan maminaw mong gatok kaniya. Okay. So kinsa man niyang patindugon? Remember, ang leadership is not a privilege of being a special chosen person over the members. Ayaw mo pagtuo nga once you are chosen by God as leaders, pribilehiyo na nimo nga lahi ka kaysa imong mga membro. Kung gipili ka nga leader sa katawhan diha sa katawhan sa Dios, aron mahimo kang modelo, mahimo kang pattern nga tan-awon sa mga tao nga mag-advertise ka sa imong kinabuhi as tipo kang Jesus Christ, as tipo sa iyang iglesia, as tipo in the last days. So tulo ka butang. So doon ay patindugon ang Dios nga leader nga mahimong special, mahimong type para ang tanang mga tao dito musundog sa iya ha. Tama ba nag-ingon ni San Pablo nga follow me? 1 Corinthians 11 verse 1. Follow me as I follow Christ. Sunda ko ninyo, maingon nga ako nagsunod kang Kristo. So, ang leadership di, ang leader di ay
usa siya ka tipo nga mag-advertise ang kinabuhi sa antitype nga mao si Jesus Christ. So this is how the way to act and live like Jesus Christ. Para ang tanang mga membro magkinabuhi po sila isip usa ka tipo nga mag-advertise sa kinabuhi nga ang antitype mao si Jesus Christ. Okay? Nga magkinabuhi po ang mga membro, pattern nila ang leader, nga magkinabuhi po sila, isip po sa katipo nga ang antitype mao ang iglesia. Magkinabuhi sila usa ka tipo nga kinabuhi nga mag-advertise sa usa ka antitype nga mao ang kinabuhi sa mga tao in the last days while waiting for Christ's second coming. Now, gimension din si Moses. Si Moses ang buti pasabot mga pinangga ko mga kaigsunan nga patindugon sa Dios. Pero remember, human kang Moses, namatay si Moses. Si Joshua na pod. So, imong tan-awon mga kaigsunan si Moses, nagtudlo siya kinabuhi paingon kang Joshua. Si Joshua pod nagtudlo og kinabuhi paingon kang Kristo. So imong tan-awon mga kaigsunan, si Moses gipatindog sa Dios para mahimong type ug ang antitype mao si Kristo. Si Moses gipatindog sa Dios aron mahimo siyang type ug ang antitype mao ang iglesia. Si Moses gipatindog sa Dios aron mahimo siyang type ug ang iyang antitype mao ang people in the last days. Katong giingon ako ninyo kaganina nga ang leader magkinabuhi siya og usa ka tipo nga kinabuhi nga mag-advertise sa kinabuhi ni Kristo, mag-advertise siya sa kinabuhi sa iglesia, mag-advertise siya sa kinabuhi sa kanang katawhan sa Dios in the last days para sundugon sa mga membro. You look what happened to Joshua. Si Joshua nga follower ni Moses, nahimo pod siyang type og ang iyang antitype mao si Jesus Christ. Okay? Tanaw na to. Si Moses mga kaigsunan, gipili sa Dios. Si Joshua gipili sa Dios. Si Moses, nilabang siya sa Red Sea. Si Joshua, nilabang siya sa Jordan River. Si Moses, nag-celebrate og Passover feast. Si Joshua, nag-celebrate po og Passover feast. Si Moses, pangtuli sa mga katawhan sa Israel. Si Joshua po, nagpangtuli po sa katawhan sa Israel. So makita ninyo ang link mga kaigsunan, ang kutay sa pagka-type o antitype. I don't say nga si Joshua mao ang antitype of Moses. But I want to say nga ang type ni Moses nga iyang gi-advertise sa kinabuhi ni Jesus Christ, ang type sa life ni Moses nga nag-advertise sa matuod nga iglesia, ang type sa life ni Moses nga nag-advertise sa katawhan sa Dios in the last days, mao ang gisundog ni Joshua mga kaigsunan to live the type of life that advertises or that has advertised the life of Jesus Christ to happen in the future. Aron mag-advertise po si Joshua og kinabuhi para sa umalabot nga iglesia. Aron mag-advertise po si Joshua og kinabuhi para sa katawhan sa ulahing mga adlaw nga mao ang antitype sa iyahang kinabuhi. Tanaw na to. Atong sundon mga kaigsunan na nagakitabo. Ang kinabuhi ni Joshua, usa ka tipo. Muna kung yun yung kaganina nga like Moses, Joshua, they received direct message from God. He celebrated Passover. He crossed the waters. He saw the angel of the Lord. His outstretched hand brought victory. He invited the people to remain faithful after his death. While the manna
began to fall under Moses, it ceased under Joshua. Ang mana ni undang na panahon kang Moses, nga naggibubo panahon kang Moses, pag-abot ni Joshua ni undang. Pero, furthermore, Joshua carried out the instruction regarding the division of the land and the cities of refuge that Moses had given. Sobra pas mana, mga kaigsunan. Dili kay mana lang. Siyempre, di man mo turok ang tanom dito sa wilderness. Ang gihatag po sa Dios nga to, kang Joshua, mga yuta nga mga tambok kaayo nga pwede tamnan o mga tanom aron mahimo nilang mga pagkaon. So, makita nimo nga ang pattern pareho. Now, tanaw na to Joshua as a type. Sa John 1 verse 21, nangutana si Kristo, kinsa man daw ko? Kinsa ko sa inyong tanaw? Ingon din ang mga tao, well then, who are you? They asked, are you Elijah? No. He replied, are you the prophet we are expecting? No. So, meaning, ang mga tao, nakakita sila kan Jesus Christ, mao man ni katong kinabuhi ni Elijah, mao man ni kinabuhi ni katong mga propeta kaniadto. So, meaning, katod ang mga kinabuhi sa mga propeta kaniadto, katod ang mga kinabuhi sa mga katawhan sa Old Testament times nga nagmatinud-anon nga nag-alagad sa Dios, naghulagway sila sa kinabuhi, sa umalabot nga kinabuhi ni Jesus Christ. Brethren, this is a big question now. O sa kini kadakong pangutana karon. Ang atong kinabuhi, ang akong kinabuhi, naghulagway ba sa kinabuhi ni Jesus Christ? Kung pananglitan mamatay nako karon, unya magkita mo ni Kristo, makaingon na kayong mga tao nga, kinsa man ka, ikaw si Pastor Villiver? Miyos Kristo, no. I am Jesus Christ, the Son of God. So ang punto, mga kaigsunan, wala ko mag-ingon nga, gusto ko maparihag sa power and sovereignty of Jesus Christ. Ang akong buot ipasabot, sama nila ni Elijah, ni Jeremiah, nila ni John, nila ni Joshua, kaniadto, ang ilang life, mga kaigsunan, nag-inhatag og advertisement influence of life sa mga katawhan to look forward og unsa ang kinabuhi ni Jesus Christ. Pag-abot ni Jesus Christ, ang ilang na-remember si Elijah, si Jeremiah, si John, si Elias, si Joshua, si Moses, mo ilang na-remember pagkakita nila sa kinabuhi ni Jesus Christ. Nga naman, maayo kaayong pagkatipo sa kinabuhi nila, advertising the antitype who is Jesus Christ. Advertising the antitype which is the church. Advertising the antitype which is the end time people of the last days. Now, tanaw na to, ang life ni Joshua was a type. So, ang pangutana, kinsa man ang antitype of Joshua? Sa Joshua, sa Isaiah 49 verse 8, in the time of my favor, I will answer you, and in the day of salvation, I will help you. I will keep you, and I will make you to be a covenant for the people, to restore the land, to reassign its desolate inheritances. Sa panahon nga diin, ikaw gikahimutan, ginatubag ko ikaw. Sa panahon sa adlaw sa kaluwasan, ginatabangan ko ikaw. Ako, ikaw, nga pagahimuon, nga usa ka maghimo ako pakigsaad, kauban kanimo alang sa mga katawan, aron ipabarug pagbalik ang yuta o hatagan ko kamo niini. It's desolate inheritance. The objective of the wars led by Joshua was established or was to establish the Israelites in the promised land. Ang katong mga gubat nga giled ni Joshua sa katawhan sa Israel, mautoy proseso sa Ginoo para mabalik ang yuta nga gisaad sa Dios nga to kanila. So si Isaias nagpresent og usa ka buhat sa usa ka Mesiyas nga nagkonsist nga nag-assign sa usa ka yuta nga biniyaan nga mabalik ngadto siya mga katawhan.
using the same terminology in the book of Joshua. So, nining mga butang nga mga kaigsunan, mauni, alang sa imong kasayuran. Sa unsa nga bahil, in what sense is the life and work of Joshua a type? Unsa man butang nga nakaingon ka nga, ang kinabuhi ni Joshua sa katipo, nag-reflect kini sa life ni Jesus Christ, isip antitype. You look, tanaw na to. After his baptism in the Jordan, Jesus fought against the forces of evil. Human si Kristo na bautismuhan dito sa Jordan River, dito 40 days nakik-away siya batok ang Satanas. He began his work after 40 days in the desert. After 40 days, nag-start siya siyang buhat. He defeated the enemy on the cross. Iyang gipildi ang kaaway dito sa cross. He gives us victory over our spiritual enemies. Yatang gitagaan og kadaugan batok sa tuang espirituhanong kaaway. He gives us true rest. Gitagaan tanyag tinuod nga pagpahulay. He assigns us an incorruptible inheritance. Yatang gitagaan og dili ma ot or dili ma donot nga panulundon. Now, mao to ang Joshua as a type of Jesus Christ. O si Jesus Christ as an antitype of Joshua. Let's go to the church. Iyon sa pagkinabuhi ni Joshua, aron mahimo siyang type sa church. Nga aron ang church mahimong antitype siyang kinabuhi. Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ang atong pagpakigbugno, pagpakig-struggle ng kalibutan na dili batok sa dugo ug ulod, matud pa ni San Pablo. Batok sa mga pamunuan, batok sa mga otoridad, batok sa mga kagahom, sa kangit-ngit. Dili otoridad nga gobyerno, ha? Panggoberno sa kangit-ngit nga kalibutan, batok sa espirituhanong kagahom nga mao ang gahom ni Satanas diha sa langit ng mga butang. Tanaw na to, og unsay relasyon sa kinabuhi ni Joshua og sa church. Do not tay battle to fight. The same with the church has the battle to fight. Labaw sa tanan, ang iglesia dunay inheritance nga mao ang langit nung puloy-anan, eternal kingdom, heavenly Canaan. Si Joshua nakigbisog alang sa inheritance nga mao ang earthly Canaan. So pattern. Pareho mga kaigsunan. And Joshua in the end times, the same. We are looking forward sa end times nga mga kinabuhi sa iglesia. Nagalantaw ta sa umalabot nga mao ang atong pagkinabuhi ning kalibutan na nagakinabuhi sa paglantaw sa umalabot nga kinabuhi sa bagong langit, sa bagong yuta. Si Joshua mga kaigsuonan naglead sa mga tao nga nagkinabuhi, nagpakita on how to live a life. Unsaon paghatag og kinabuhi nga diin pangandam sa pag-angkon sa yuta sa saad. Sa ato pod karon kita mga antitype sa kinabuhi ni Joshua, nakapanamin po ta sa iyahang kinabuhi ug unsaon po nato pagpangandam kada adlaw, pagpakigbisog sa espirituhanong pagpakig-away aron kita usab nga mahimong andam sa umalabot natong panulundon nga langit nung puloy-anan. Okay? It's very clear. So, ato makit-an mga higala sa atong kinabuhi karon nga mapattern nato as a church. Mapattern nato ang life ni Joshua. As people living in the last days, mapattern nato ang life ni Joshua. Sa atong kinaiya, mapattern nato ang life ni Kristo nga mao ang antitype sa life ni Joshua. Okay? Thank you, ganasabtan na to. Sa katapusan, si Ellen G. White, sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 156. The church needs faithful Calebs and Joshuas.
who are ready to accept eternal life on God's simple condition of obedience. Our churches are suffering for laborers. The world is our field. Missionaries are wanted in cities and villages that are more certainly bound by idolatry than are the pagans of the East, who have never seen the light of truth. The true missionary spirit has deserted the churches that make so exalted a profession. Their hearts are no longer aglow with love for souls and a desire to lead them into the fold of Christ. We want earnest workers. Are there none to respond to the cry that goes up from every quarter? Come over and help us. Sa Bisaya, mga kaigsunan, ang iglesia nato karon na kinahanglan og mga matinud-anong mga ulipon, mga leaders, sama kang Caleb ug kang Joshua, nga andam mo dawat sa langitnong kinabuhi, pinaagi sa yanong kinabuhi sa Dios, nga iyang gihatag sa pagkamatinud-anon ug pagkamatinumanon. Ang atong iglesia nagaantos alang sa mga trabahante kon mga magbubuhat. Kaya ang atong iglesia nagaatubang sa tibuok kalibutan nga maoy atuang dakong kaumahan sa pagwali sa mayong balita nga diin dinata magabuhat og daghan kaayong gusto sa mga syudad, kabarangayan, kabalangayan, mga subdivisions, kabalayan, nga gusto sila natong pahibaluon sa kamatuoran, sanglit sila, certainly nahigot sila sa pagsimbag Diyos-Diyos o nahigot sila sa mga pamaagi sa mga paganong mga kalihukan. Wala sila kakita sa kamatuoran ang mga silingan nato sa palibot. The true missionary spirit, ang tinud-anay nga espiritu sa pagkamisyonaryo, nagalihok diha sa iglesia nga maoy usa ka pinakataas nga profesyon. Ang ilang kasing-kasing are no longer aglow with love for souls and desires to lead them into the fold of Christ. Ang kasing-kasing sa mga tao, di na kayo sila ganahan nga maningkamot pa, maninguha pa sila sa pagdalag mga tao sa ilan ni Kristo. That's why we need leaders like Caleb and Joshua. We want earnest workers nga kinahanglan tag mga matinud-anon nga mga magbubuhat. Naabadi ay, matod pa ni Sister Ellen White, naabadi ay mga tao nga mo responde sa singgit sa mga tao nga nagkanayon karong panahon na dali anihia mininyo, tabangi mininyo. Kung naay mangin anak nga mga silingan nga nagapanawagan kanimo, are you going to respond to them sa ilahang panawagan? Naakay mga tao karon nga moduol mo adto sa mga silingan aron mo pahibalo sa kamatuoran nga ilang gipangita sa taas nga mga panahon. Si Joshua usa siya ka tipo sa antitype nga kinabuhi nato karon in the last days. Siya ang nagalakaw ngadto sa mga kabalangayan, ngadto sa mga kasyudaran aron bungkagon ang mga syudad, balitaron ang mga syudad sa pagpahibalo sa kamaturan. Kung doon na siya espadang gidala nga tuwa karon mangigala, simbolikal katong espada sa pulong sa Dios nga may atong bitbiton sa atong kapanahonan karon, like Joshua. Atong sulungon ang mga syudad, gubaon nato ang ilahang relasyon ngadto sa mga Diyos. Gubaon nato ilang relasyon ngadto kang Satanas, kay ato silang dag-on ngadto sa kinabuhi kauban ni Kristo. Nagpadayon si Sister White, mga higalag na nagkanayon.
The Israel of God journeying to the heavenly Canaan, having a captain who needed no human teaching to prepare him for his mission as a divine leader. Yet he was not perfect through sufferings, and in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Hebrews 2:10 and 18, our Redeemer manifested no human weakness or imperfection, yet he died to obtain for us an entrance into the promised land. Ang katawhan sa Israel, nga iya sa Dios nagapanaw, nagabaktas, nagabiyahe, alang sa langit nun nga Kanaan. You are the modern Israelite. Ang atong plano karon dili na yutan ong Kanaan. Ang atong panaw karon dili sa para sa yutan ong Kanaan, kundi para sa langit nung Kanaan. Doon natay kapitan, capital C, he is Jesus Christ. Ang ilang captain sa una si Joshua, ang ato karon si Jesus Christ. Nga wala magkinahanglan og tawhanong pagtulunan aron sa pagpreparar kaniya sa iyang buluhaton sa langit no isip o sa kalangit nung leader. O sa siya ka tao nga perfect nga milatas sa mga kalisdanan. In that he himself had suffered being tempted. Bisan pa siya hingpit siya, latas sa mga kalisdanan, gitintal gihapon si Kristo. Aron magantos kauban kanato. He is able to succor them that are tempted. Kaya ni Kristo iyang tabangan ang mga tao nga ginatintal usab. Hebrehanon kapitulo 2:18, ang atong manluluwas nga mao si Hesukristo. Wala siya tawhanong kaluyahon. Wala siya imperfection. Wala tanan perfect siya nga pagkatao. Apan nagpakamatay siya aron mabatnan niya og mahatag niya kanato ang atong dalan paingon sa saad, sa yuta nga saad alang kanimo ug kanako. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, this is a very wonderful lesson to learn sa ato ang kinabuhi karon. And I am happy nga doon na tay pattern sa nanglabayng mga panahon. Ang mga balaang kasulatan nagpaila sa mga patriarka o sa mga propeta, labaw na nagpaila kan Jesus Christ. Nga may nahimo na tong pattern sa atong pagkinabuhi karon. O ang ato pong kinabuhi mga kaigsunan, mahimo pong type sa umalabot na natupod ng mga generations nga mao ang atong mga antitypes. Labi na gyud sa people in the last days. Mahimong antitype sa iglesia. Mahimong type sa iglesia nga atong gina-advertise atong kinabuhi. O si Kristo, matag karon niya, atong ginapadako sa atong kinabuhi. Okay mga pinangga ko mga kaigsuonan, karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Napnapan Seventh-day Adventist Church alang sa usa ka fellowship rally mga higala sa Power Churches. Preparasyon kini sa atong dako kay panagtigom karong umaabot nga gitawag og Thanksgiving anniversary karong December 12 ug 13. So, sa Digos po at the same time doon na po'y usa ka fellowship nga paghimuon karon. Doon na po'y bisita, doon na po'y moadto po tambong kauban kanila. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, ako nagaampo kanunay nga kitang tanan magkahiusa. Kitang tanan panalanginan sa Ginoo, kitang tanan grasyahan sa Dios nga ang atong kinabuhi mahimong haom, takos nga mag-advertise isip type sa kinabuhi ni Jesus Christ. Mag-advertise sa kinabuhi sa matuod nga iglesia. Mag-advertise sa kinabuhi sa mga katawhan in the last days. Sa katapusan mga kaigsunan, dapito na to ang balang espiritus pag pakiguban ka na to. Mag-ampo ta. Dalaygon og balaan na mo nga Diyos nga ikaw sa mga langit, nagang salamat Ginoo. Sa pagpanalangin mo kanamo, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat sa pagtudlo mo kanamo sa among kinabuhi. Nga mahimong tipo sa malabot nga mga kinabuhi usab.
Ganin ang mga malabot nga kinabuhi nagatan-aw sa mong kinabuhi o kami nag-advertise sa kinabuhi ni Jesus Christ isip kami usab anaan ni ana nga kinabuhi. Nag-advertise sa kinabuhi sa iglesia. Nag-advertise sa kinabuhi sa mga katawhan sa ulahing mga adlaw. Amahan ang imong grasya, imong kaluoy magauban kanamo. Pasaylua kami sa mga kapakyasan, panalangini in town ang tanang mga nagtan-aw, mga naminaw karon, panalangini ang tanan nga mga nagasuportar niini nga buhat dinhi sa radyo o sa niini nga ministeryo. Panalangini ang mga nagdumala sa imong bulaton sa tibok naong sayuta. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen.